Mapapagod. Baliw ka na naman. Baliw na Ang kausap. Good morning, everyone. nag-itim din siya. Morning, ma'am. Good morning. Color blind ba? Okay, today our subject for this week, which is the computer programming core. Kasi last week, nag-computer programming week tayo. Ano po? Continue lang pala. Ano ikaw na nag-aaral? Ako lang pa nagklase sa inyo. Wala akong pakialam. Ako lang ba nagklase sa inyo? Hindi po. Hindi po. Ito continue. Sa gitna. Ganito lang din karami na pumasok sa iba. Kubunin natin ang isa. Opo. Opo, ma'am. Anyway, so let's proceed. So our topic for today is about the introductions to PHP. So, sino sa inyo may idea about sa PHP? Ano ba ang PHP? Ano nga ba? Wala kayong idea. Okay. Wala talaga ni isa kung ano bang PHP? Philippine. Wala talaga. Philippine Health. Aspilia, baka may background ka sa PHP. Ba't yun Lance. English PD? Yes, Lance. Ma'am, yung PHP po, ginagamit siya sa sa website din. Pero siya yung nagpaparan sa mismong website, ma'am. Okay. Okay, let's proceed. So, when we say PHP, it is the hypertext processor. Preprocessor earlier, known as personal home page. Okay. It is also an open source scripting language that embedded into HTML and used for web development. So, si PHP is a scripting language daw siya, which is, ibig sabihin, hindi siya isang compiler. Okay? Siya isang compiler language. So, hindi niya kailangan ng compilation para mag-run or compiler, hindi niya na kailangan para mag-run yung kanyang codes. Unlike sa mga other language na kailangan pa natin ng compiler para mag-run yung ating program. Okay? So, like ng mga C++, Java, or C language, mga ganun, mga kailangan ng compiler. Pero si PHP, naka-embedded kay HTML, hindi niya na kailangan ng compiler. Okay? So, the good thing ay si PHP ginagamit dito sa mundo natin, dito sa worldwide. Okay? Ginagamit almost 70% ng website sa buong mundo. So, it is a great opportunity para sa mga aspiring developer na nagsisimula pa lang mapag-aralan si PHP. Kasi napakalaki ng opportunity na pwede natin makuha or ma-adapt na knowledge pagdating sa PHP. Kasi yung madalas na ginagamit. Okay? Rinig ba ako? Di ba sumasako yung ingay ng bubong? Anyone? Rinig naman. Rinig po. Rinig po. Okay, next. It is a brief history of our PHP. So, PHP is embedded in 1994 by Canadian Danish programmer. So, name is Rasmus Lerthorpe, and he is authored the first two version of PHP. Okay. Ang cool thing lang dito is ay ang idea lang naman ni Rasmus noon ay magkaroon daw ng isang feature ang site niya or yung magkaroon ng dynamic feature. Okay, yung site niya. Example nung ginawa niya is yung every time na may
magbibisit dun sa page niya, is nabibilang, nagkakaroon ng bilang. Yung everyday, nalalaman niya kung ilan bang person nagbibisit or gumagamit ng site niya. So, isa yun sa ginawa ni Rasmus. Okay? Okay, so yung lahat ng client na nag-visit sa website niya, yung mga ganyang features, kaya niya ginawa yung PHP para daw manalaman niya kung ilang person, ilang clients ang gumagamit ng mga website niya. Kaya so kalaunan, sabi daw ng history ng way back, kalaunan kaya dumami yung developers na gumamit ng tool, ng kanyang tool which is a PHP, and kalaunan ginawa na siyang language. So, hindi pagtagal dati hindi pa siya language si PHP daw. So, nung ginawa ni Rasmus na dynamic na ito, nag-expand siya ng mga version. So, doon nakilala si PHP at ginamit ng mga developers kasi nakita nila ay easy to learn at marami siyang benefits si PHP. Okay? Okay. What can PHP do? So, the first one daw, sabi dito, ang kayang gawin ni PHP, it is a dynamic content. Okay? Server-side rendering. So, first, pwede tayo gumawa ng mga dynamic page, dynamic websites. For example, meron kang page. Imagine, meron ka isang page. So, isang page lang siya, ha? Tapos, yung page na yon nagbabago. So, nagbabago yung behavior niya, depende sa user. Depende dun sa user na gumagamit sa page na yon. Okay? So, pinaka-example dito which is yung Facebook. Kung nakikita nyo, pag magpupunta kayo sa Facebook, di ba, you need to log in. Okay, so kapag mag-log in kayo, nag-enter kayo ng mga information nyo, email and password. So after yung first page na yun, yung isang page na yun, tsaka siya pupunta sa kabilang content. So magkakaroon siya ng ibang content. So depende dun sa user na gumagamit. So hindi naman pare-parehas. For example, ako, nag-input ako ng Facebook ko. So paglabas nun, so meron doon nandun yung mga friends ko and then mga content nila. So ganun din ang mangyayari kay Montalvo. So for example, kay Montalvo nag-login siya. Di naman pwedeng magkaroon kami ng same content. Okay? Yun yung sinasabi natin dynamic. So in one page lang siya. So in one page nakakapunta siya sa another page. Okay? So it depends to the user. So the second one which is the file manipulation. So you can add, edit, delete, or retrieve ng mga files sa ating server. Okay? So, and then the next one will be the form handling, which is the collect data using a form. So, ito yung pagkuha ng input galing sa user. So, si user, using the form type. Okay? So, ayun. Using the form type, pwede tayong mag-collect ng mga data. So, the next will be the database management or the CRUD operation in database. Ano bang meaning ng CRUD? Okay? So, ito yung create. Create, read, update, and delete. Okay? Ayun ang meaning ng CRUD. Okay? Okay. In database, pwede tayong makapag-generate or pwede tayong mag-perform ng mga powerful operations like ng create, read, update, delete data sa ating database using PHP. Okay?
So next in the encryptions and access control, which is the security. So in terms kay PHP, ang isang benefits na kaya niyang gawin is security. So secured ang PHP, okay? So ginagamit ang PHP para magkaroon ng protection or security ang isang data sa pag-encrypt ng password, pagbibigay ng access, at pag-control nito. Okay? So, halimbawa yung mga password nyo kapag nag-enter kayo, like sa mga Facebook, secured yan siya. Depende na lang pag iniwan nyo naka-open or naka-see yung password nyo, hindi na secured yun. Pero in terms kapag nag-login kayo, secured naman ang mga password nyo. Okay, next is REST API. So, consumed by other applications. So, ibig sabihin, kaya daw ng PHP gumawa ng API na pwedeng tawagin mobile apps, application, o mga ibang system para kumuha ng data. Okay? Next is the large community. It is the top 20 programming language SO. So in terms of PHP, so siya isa siya sa large programming language dito sa ating mundo, sa top 20, okay? So, maraming ng PHP. Maraming gumagamit ng PHP sa buong mundo para, maraming gumagamit ng PHP sa buong mundo, kaya maraming tutorial forums, solution at libraries, at madali nating nagagamit. So habang kumakalat si PHP, madaming mga developers na nakakaalam nito at mas ginagamit na nila si PHP. Okay, next is the great frameworks. So Laravel or great frameworks. Okay. So may mga frameworks na gawa sa PHP na nagpapabilis, nagpapagawa ng apps sa paggawa ng mga web applications. Okay, so mas mabilis, mas secured, mas organized. So, for example nito is yung login system, the CRUD, the e-commerce, the API development. Next. So, here's the PHP syntax. Okay. So, in PHP syntax, it is a script start with left arrow and then question mark. PHP ends with the question mark and then nung una right and ngayon left. Okay. So, ayan. Ito yung pinaka-syntax niya. Ginagamit pagdating kay PHP. And sa gitna, dito tayo naglalagay ng ating codes na ipapalabas. Yan, for example, PHP, right arrow, question mark, PHP, echo, hello world. And then question mark, ending with the tag of question mark, left arrow. Okay. Echo syntax. So when we say echo syntax, echo strings, this is the definition. Pwede pa ba sa maong ko? The echo function outputs one or more strings. The echo function is not actually a function, so you are not required to use parentheses with it. However, if you want to pass more than one parameter to echo, using parentheses will generate a parse error. If the echo function is slightly faster than print, the echo function also has a shortcut syntax prior to PHP 5.4.0. This syntax only works with the short open tag configuration setting enabled. Okay, thank you. So, in short, si echo, ito ang pumapalit kay print. Okay. So, kung sa C language, ginagamit natin si printf, dito naman kay PHP, ang ginagamit na natin echo. So, instead of print, we will use echo. So, mas faster daw siya nagbibigay ng output.
si Echo. So, pag gumagamit kayo ng Echo, hindi kailangan ng open and close parenthesis Echo, the word Echo, and then proceed kayo doon sa output na gusto nyong ipalabas. Okay? Next, how does PHP works? So, let's talk about the workflow of basic HTML page. So, working on HTML page, ayan, ganyan siya, cycle niya. So, the first one, the request is sent from the browser to the server. So, from web browser, magre-request kay server, and then si server magre-return kay web browser. So, the same HTML page is returned every time. So, for example, yan. Si web browser, papadala niya kay server. So, kapag nag-type, for example kapag nag-type ka ng URL, so halimbawa facebook.com, so ang browser mo ang ginagamit mo is Chrome or Firefox, Edge, or yung isang kulay blue, yung mga ganun, etc. So, humihingi ng web page sa server. Okay? Para lang sinasabi, hi server, paki-send naman to sa web page na ito. So, after that, si server naman. So, si server, ibabalik niya lang doon kay HTML or kay web browser. Okay? So, ang server ay nagpapadala or binabalik niya ito sa HTML file na nakastored doon sa pinapagawa mo. So, walang pagbabago sa page na yon, kundi binabalik niya lang every time yung cycle na yun. Okay? Every time na yun, babalik at babalik lang siya kay HTML page. Okay? So, while naman, pagdating kay working on PHP page, ayan, marami na siyang dinadaanan. Nagchat-chat sa'yo na siya. Okay, so the request sent from the browser to the server in that PHP extension, the server sends the PHP page, request to the PHP interpreter, and then PHP interpreter interprets the script to access the specific data and requested. So the server then returns to HTML page according dun sa requirements. So for example, for the first one daw, si browser, magre-request muna siya kay server. So magpapadala ng request si browser, papunta kay request para sa PHP file. So halimbawa, nag-type ka ng localhost.com, etc. So ang browser mo ay nagsasabi lang, sinasabi niya lang sa server na to, paki-send ito dun sa homepage ng PHP. Okay? So, next naman, tatakbo siya kay server. So, si server naman, ipapasa ang .php file doon kay PHP interpreter. Okay? So, hindi binibigay ng server ang PHP code diretso doon sa user. So, dinadala niya muna ito sa mga PHP sa PHP interpreter. So, doon sa program na nagbabasa at nagpapatakbo ng isang PHP code. Okay? Next, pagtapos niya kay PHP, si interpreter naman. So, kapag pagdating kay interpreter, i-run niya na yung PHP code at kumukuha na siya ng mga data. Okay, so ang PHP interpreter daw ay nagbabasa ng PHP code. December na kasi ngayon na. Kumukuha ng data sa database. December na kasi ngayon. Halimbawa, yung mga SQL, yung mga ganun, etc. So, nagbabasa o nagsusulat din siya ng mga file system. Ito na, si file system, database, gumagawa na siya ng dynamic output. So, in the short term, ito ay si interpreter, siya yung utak. Siya yung utak ng proseso ng lahat. Okay? Ini-interpret niya muna lahat. Tsaka niya ibabalik doon kay web browser para magkaroon na ng output
Okay? Ito. So, interpreter, gumagawa ng HTML output, matapos i-run yung PHP code, tsaka niya na ibibigay dun, tsaka niya na ilalabas yung output nito, which is yung pure HTML na lang. So, hindi na nakikita yung HTML. Hindi na nakikita dun yung PHP codes. Kumbaga, kapag nag-visit ka na ng isang web page, nakikita mo lang parang HTML lang siya. So, web page lang ng mga plain text, na may pictures, pero in the back nun, hindi alam ng isang user na ito pala ay naka-embedded na ng PHP. Okay? Okay, important note para dito, Sky, working on PHP. So, the page is dynamic and changes per request. Okay, so nag-iiba lang ang page, depende dun sa user. So, nag-iiba din ito, depende sa data, sa database. So, nag-iiba din ito sa oras, araw, form, login status, at etc. Okay? That's the So, the page here is dynamic and change as per request. So, next. layup ko na lang. So, sabi si PHP daw din is also a powerful. Okay, it is a powerful enough to be at the core of the biggest blogging system on the web page, which is the WordPress. So it is a deep enough to run the largest social network like Facebook. So it is also easy enough to be a beginner for server-side language. So super powerful daw siya kasi nga marami ng gumagamit ng isang PHP na ito daw is pang buong mundo, biggest blogging system, si PHP. Okay, so kaya niya magpatakbo ng mga malalaking social networks. So, sapat sa kakayahan ni PHP para patakbuhin ang ilang bahagi ng malalaking social network sites like tulad nga ng mga Facebook, mga WordPress, yung mga ganyan. So, super powerful ni web PHP na kaya niyang kumandel ng malalaking blogging system. Okay, here's the major companies that using PHP. So the Facebook, the Wikipedia, the WordPress, the Tumblr, and then the Yahoo. So lahat po yan at marami pa pong iba na major mga companies na gumagamit ng PHP na HTML embedded with the PHP. Okay? So here's the advantage of choosing the PHP. So PHP supports many databases. So PHP is open source software that can be downloaded from the official PHP resource like www.php.net. So PHP also runs on the different browsers like Chrome, Firefox, Safari, and any platforms like the Windows, Mac OS, and Linux. Okay. So also the the advantage of PHP, it is compatible with almost all web servers Apache. Okay, so madaming Apache siyang kayang gamitin. Okay. So also the last one advantage of PHP, it is easy to learn. So madali lang daw po pag-aralan si PHP. Next. So what is PHP 5? So sabi daw when we say PHP 5, it is contain text, HTML tags, and scripts. Okay? So dito sa PHP, mayroon tayong HTML tags,
And then mga scripts contains na mga plain text, okay? Okay, PHP also files are returned to the web browser as plain HTML. So, ito sinabi ko kanina, hindi nakikita yung PHP. So, parang nakikita lang natin ito bilang HTML, pero hindi alam ng bawat user na ito pala ay naka-embedded na ng PHP. Okay, you must encapsulate your PHP code inside the right arrow question mark PHP tags. Okay. Tawagan ng bulk, So, nandun the pala. last one is the PHP file have an extension name. So, kung dati ay ginagamit natin .html, ngayon po ang gagamitin natin .php, .php3, .html. Pero, ang i-record ko sa inyo, sanayin na gamitin is .php lang, para short lang siya at mabilis nyo na lang matandaan, okay? Every time that you will save on files, you need to put an extension name. Okay, for example, Chat, yan. Di ako ganyan tao. Aspilia.php, gano'n. Okay, Angeles.php. Okay, huwag niyo kakalimutan si .php. So, set aside na natin si .html. Ipasok naman natin ngayon ang extension name ni PHP na .php. Okay? Okay, the text editor that we will use, meron din text editor na ginagamit si PHP. So, any software used to edit text, so other text editors are specially made for coding that incorporates color text for a certain language. So, like PHP, it may also be called as an integrated development environment, IDE. Okay? So, what are the text editor ba yung kailangan natin gamitin para makapag-create tayo ng codes and makapag-ano tayo ng isang PHP? Okay? So, here's the text editors that we need, which is the Notepad, Notepad++, IDE, or the Visual Studio Code. Okay? Ito din sinasabi ko sa inyo nakaraan. Magkaiba ito dun kay Visual Basic. Okay? So, Visual Studio Code is para lang sa mga HTML, PHP, C, mga ganyan. Okay? C, Visual Studio Code yun. So, itong tatlo, any dito, na gagamitin nyo is okay lang. So, kapag umano tayo sa ComLab, kung walang Notepad, gumamit ng Notepad++, or the Visual Studio Code. So, itong tatlong to meron ko doon sa ating ComLab. Okay? Okay. Hindi lang text editor ang kailangan natin para makapag-run tayo ng isang PHP. So, kailangan natin meron tayong local web server. So, ano ba yung local web server? So, are used to run server-side language such as PHP. It provides us a development server that can be accessed, the local host, and an open port. Okay, so later on, malaman nyo. So here's the three or alternatives na pwede natin gamitin, mga Apache na ginagamit natin para makapag-run tayo ng isang PHP. So the XAMPP, or you can read it as SAMP, and the WAMP, and the MAMP. Okay, so meaning cross-platform Apache, MySQL, PHP, and Perl. Okay. So, dyan, pwede nyo gamitin si SAP. Si WAMP, Windows, Apache, MySQL, and PHP. And the same WAMP, Mac, Apache, MySQL, and PHP. Kung lahat nakikita nyo, itong tatlong to, pwede sa PHP. Pero, ang record ang gagamitin nyo is si SAMP or si XAMPP. Okay? So, ito yung naka-install doon sa ating ComLab. Okay, this is the things needed for running the PHP.
Okay, the running of PHP program. So first, you need to create a folder on the htdocs folder located on the installation of path of your SAMP. Ayan. Okay, second one, you need to save your work in the newly created folder. Note, save your work with the extension name of PHP. So, open the installation path of the SAMP and double-click the file SAMP control. A dialog box will appear and click the Start button on the Apache web servers. After clicking, the status of the Apache will be running. Ayan. So, hindi ko na siya babasahin lahat. Sobrang dami niyan. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano gagamitin si SAMP, okay? Nag-aalat talaga siya. Ano mo ko, wait. Stop for setting. Hindi ko pinas, alam nag-aalat. Kasi pag binasa ko pa isa-isa yun at isa-isa ko pang inano sa inyo. Ruby White. Pinatira Matatagalan number tayo. relate. Step back. Okay, nakikita yung bagong screen, bagong kita. Step back. Nakikita? Okay. So, the first thing you need to do, kapag gagawa na tayo ng isang codes, the first, ito, nakapag-install na ako ng SAMP. So, automatic dun sa ating may SAMP na. Okay? Open nyo lang yan. Open. Then, ayan, ganyan unang makikita nyo. So, start. Always start nyo lang yung Apache. Okay? Start nyo lang yan. And then, set aside nyo na. Pwede nyo na siyang ibaba. Wala na kayo ibang gagawin, kundi i-start lang yan. Baba nyo na siya. Sabi nga kanina, kapag mag-ano ka daw ng isang PHP, ang kailangan mo, first, mag-create ka muna ng file doon sa loob ng SAMP. Okay? So, punta kayo sa folder. Open yung folder. So, ganyan. This PC, sa akin kasi, ito yung makikita nyo, OS. Pero sa ibang computer, makikita nyo localhost. Tama ba? Localhost o local, basta something ganun local. Yung makikita nyo dito pag nag-ano kayo ng this PC. So, open nyo lang yon. Pag in-open nyo yon, hanapin nyo lang yung SAMP. Ito mismo ha. Hindi ko na to ulitin. Itong mismong SAMP hanapin nyo. So, open nyo yung SAMP. And then, the next daw na step ang gagawin mo, hanapin mo ang htdoc. So, sobrang daming file na yan, dapat walang mawala. Wala kayong madidelete dyan, wala. Huwag nyong gagalawin. Instead, hanapin nyo lang, zoom in nyo na lang yung mga screen nyo ha. Hanapin yung htdocs. Open nyo. Dito sa loob ng htdocs, magke-create kayo ng folder. Okay, right click, then you create kayo ng folder nyo. Okay, so ako napag-create na ako ng folder ko. Okay, dalawa na nga siya. Tatlo na nga ito eh. Tanggalin natin. Ayan. Meron akong Floreta. Sa loob ng Floreta ko, ito na yung mga nagawa ko. Okay? So, dito sa Emis, meron din. Pero isa lang. Kayo isa lang ang folder na gagawin nyo. So, kapag pagdating sa ComLab, sa loob ng SAMP, sa loob ng htdoc, maglalagay lang kayo ng create folder, ang ilalagay nyong name, 11, ICT 83, and then last name nyo. Pero kung kayo ay may kaparehas ng last name, for example, Gomez N. So, Gomez Nikki na yun. So, Gomez D, Gomez Dustin. Okay? So, kasi apat kayo magkakaparehas ng last name. Ganon yung gawin nyo. Okay? Naiintindihan po ba? Bumiyak pa. Nakuha? Bumiyak pa. Okay. Mag-is ka din. Ganon ang pag-open ng ng isang Sige, gamit niya. paggamit ng SAMP. Okay. So, balik tayo. Sabi ko sa Diyos ka, Tim. Oras pa ba? Play ako sa maluwa. Sa Diyos ka pa. Okay.
Ako, suggest ka, Tim. Okay, next, the variable in PHP. Ito yung mga variables. So, Ang galing mo variables talaga are used to storing values like text, strings, number, or even arrays. So, when a variable declare, it can be used frequently in the script. All variables start with the $sign. Okay, symbol and the correct way in declaring in PHP. So, $sign variable underscore name value. Okay? So, sa pagdating daw, kapag nagde-declare daw tayo ng mga string numbers, so, kung gusto natin sabihin na ito ay gawin mo, ito yung for text, ito yung for numbers, or for array, or something, etc. Kailangan natin mag-start tayo lagi kay $sign. So, in a proper way of declaring a variables, $sign variable name underscore variable name and value. So, hindi tayo pwede mag-space dito. Instead, ang gagamitin natin is underscore. Okay? So, variable in PHP do not need to be declared before setting, and it's automatically convert to their correct data type. Okay? Depending on how they are set. So, kahit naman hindi nyo kailangan ilagay na string, hindi nyo kailangan ilagay na integer, kahit lagay nyo na lang text, num, ganyan, automatic nalalaman na po yan na ito ay ito yung variable niya. Okay, so basta mag-declare lagi na may numbers sa $sign. Okay, ito yung example niya. So, $text is a string variable because its value is a string constant. So, si text, ito ay automatic na laman niya na ito daw ay string constant. Okay, string variable. So, si num na identify ng ating editor na ito is numeric variable, numeric constant. Okay. Okay, variable naming rules in PHP. So, PHP variables must start with a letter or underscore. So, ito lang pwedeng umpisahan. Hindi pwedeng $1 and then, example lang, $1 name. So, bawal yun. So, $, underscore, or $, letter A, mga ganon. Pwede yun. Pero bawal mag-start sa number. Okay? So, PHP variables may not be compromised of alphanumeric characters and underscore. Okay? So, pwede lang siya maging alphanumeric. So, pagkatapos ng tsaka lang pwede mag-insert ng. Okay? So, variables names with more than one word should be separated by an underscore. So, more than one word. So, kapag 2 words na yon, hindi pwede yon. Kailangan gamitan nyo ng underscore. Hindi nyo pwede gamitan ng space. Okay? Or differentiate by capitalization. Example, ito na. $sign my underscore variable or capitalization. So, my, and then ikakapitalize. So lang yung V. Okay? Kung ayaw nyo gamitan ng underscore. So, yun. So, variable names are case sensitive. So, case sensitive, super sensitive daw. So, different yan. Si my variable is different from my variable. So, ito, automatic nag-error to. So, ito ang gagana. Kasi nga, case sensitive siya. So, once kapag ganito ginawa mo, hindi siya pasok sa rules ni PHP. Okay, mag-error. So, displaying values in PHP, displaying values in PHP echo or print is being used. So, the concatenator symbols is dot. Okay, so para kayo ay makapag-concatenate ng mga
gusto nyong gawin, ang gagamitin yung dot. Okay, dot. Kung sa Java dati, ano ginagamit natin? End. Okay? So, dito kay PHP, ang gagamitin lang natin dot Napanood ko sa para makapag-concatenator tayo ng mga symbols na allowing to combining the multiple strings or variable. Hindi memorize. Okay? Gago. Mamaya pa. Bala ka. Example, ito. As you can see, nag-print siya ng echo, variable contains, nag-dot na lang siya to concatenate the sample word. Yan yung Okay? pinakal. Oh, dot, dollar sign, text. So, hindi niya na kailangan ilagay yung sample. Nag-dollar sign na lang siya text to call out na itong sample ang kailangan ko. Okay? Ha? Oo. Pati si Sean Umali. Okay. Echo will display the value of dollar sign text variable. And print will always the value of dollar sign numbers and variable. Pero set aside nyo, hindi natin gagamitin ng print, laging echo. Kapag walang ginawa. So, single quotation versus double quotation naman tayo, which is a single quote, display the value inside of it. While the double quote display the content inside of it. For example, dito. So, single, Ay, nang yan. First five ko lang si Chef. Ay, gago. okay. Example, si single quote. Chef. Hindi neto binabasa yung nasa loob ng variable. Wendy. So, for example, nag-ano kayo, nag-dollar sign, imagine nyo na lang ha, nag-dollar sign kayo ng name. Okay, nag-dollar sign kayo ng name equal to Ana. Double quote na Ana. Dito ha, example. Kung nakikita nyo itong single, palitan ng double. Okay? At na ng double. Ito, for example, ito name equal to double quote and then ito Ana. So, hindi ito yung mag-run. So, sa loob ng echo, yung naka-single quote and then hello, kunwari hello Ana, ayun yung mag-run. Okay? Kay single yun ha, kay single. Pero kapag dating naman kay double, okay, binabasa nito ang variable at pinapalitan ng mga totoong value. So, for example, Martes ngayon. dito na siya. Ayan, naka-dollar sign, name equal to Ana. Pero naka-double quote siya. Okay? And then sa loob ng echo, kailangan naka-double quote yung siya. Para ang lalabas doon, hello. Okay. Hello, Ana. Pero kailangan naka-concatenate siya or naka-combine ng dot, Ana, dot name para lumabas yung Ana. Sabi mo, sa participant. Ito na, dapat parehas silang sa taas, double quote. Okay. Yung single lang dito, tapos, double dito, double quote dito, single sa may echo mo. Ang lalabas is si echo. Display ng echo. Hindi display ng name. Okay, nakukuha po ba? Nakakuha? Okay. So, next meeting, mas maano naman. Mas makikita nyo kapag nag-hands-on kayo. Pag gumamit kayo ng double quote tsaka single quote. Okay. Pakak. Ayan. Example ng isang PHP na with embedded ng nakikita. Example ng isang PHP na HTML with embedded ng PHP. So, ganito. Sabi. Okay. So, nakikita nyo, meron siyang echo, meron siyang PHP dyan. Okay. Pero kapag next natin sa actual layer, nakikita nyo para lang siyang plain text. Diba? Isang plain text na parang natural na HTML para hindi nila alam sa loob ng webpage na yon ay may naka-embedded na ng PHP. Okay?
Nakakuha po ba si PHP? Mag-open ng folder. Nakakuha? Ang ano yun. Naintindihan ba si PHP? Konti. Kuya Ali, punta ka na malalagay. Bakit nakasad si Liam? Sabi mo, I love you. Hindi naintindihan Liam. Naiintindihan po na pindot. Okay. Tanong. Walang gusto magtanong? Questions? Ako naman, naglalaro lang pala eh. Clarifications? So, meron pa sana itong kasunod. Doon na sa mga gagawin natin. Kaso, wala na tayong time. May next class ba kayo? Meron. Ayun. So, may next class kayo. So, sa next na